or depressed ang isang tao, lalong lumalakas ang kapit ng negative entity sa katawan nito. Hindi ko na nahiya! Gusto mo bang patayin yung kaklase mo? The more depressed ang tao, the more kumakapit ang multo. Hanggang totally, masakop na ng multo yung katawan ng tao. Hindi mo nakikita? Yung masamang espiritu dito sa bahay na to. Ha? Stop this foolishness! Mom, Kamusta na po si Papa? He's okay for now, but under observation pa for the next few days. Sabi ng doktor, nakainom daw ng chemical ang daddy niyo. They think he tried to commit suicide. Huwag na po kayo mag-alala. Magiging maayos din po yung lahat. Kasalanan ko itong lahat. no, Mom. Wala po kayong kasalanan. What do you mean? Kasalanan ko po. Hindi, naisip po kasi ni Erica na baka nakadagdag po siya ng pressure kay Papa. Yung pinipilit niyang magkaroon ng debut party niya. Kaya yun po. Sige, kayo nang bahala sa bahay. I'm gonna stay with your dad until he's stronger. Tita, pabigay na lang po. Ano ito? Yan po yung paboritong pandikoko ni Papa. Pabigay na lang po pag nagising na siya. Baka sakaling makatulong sa paggaling niya. Sige. Ako nang bahala. Sige po. Tara. Salamat mo. Bakit ba kasi kailangan pa natin sikreto kala mamendad yung nangyari? Tingin mo, naniniwala sila sa atin pag sinabi natin. Saka, di rin makabuti sa kalagayan ni Papa yun eh. Alam mo, hindi ko na ata kayang bumalik dun sa bahay na yun. Ikaw ba, matitiis mo pa yun? Kaya mo pa matulog dun? Hindi ka ba natatakot? Erika, tapos na yun. Wala na mga multo-multo na yan. Di na babalik yun. Paano ka nakakasiguro? Basta magtiwala ka sa akin. Okay? Natatakot ako eh. Paano kung saniban ako ni Corazon tapos sa'yo naman ako may magawa masama? Oh. Erika, alam mo, huwag kang mag-alala kasi hindi ko hayang mangyari na ulit yun. Okay? Agawin kong lahat para hindi na bumalik yung multo na yun. Pangako. Ha? Thank you, Kuya. Ano? Nasa'yo? Wala. Ano? Wala? Kuya, ano? Kailan ko pa nabingi? Wait lang ulit. Kuya. Wala ko sa... Piti mo. Wala na sabi ko na. Kuya, ano yan? Wala. Kuya! Mag-ayos tayo ng bahay. Ayoko mabuti na yung napapa na magulo dito. Baka makadagdag sa stress niya. Paano ang kwarto? Kailangan nating harangan ito para wala na makapasok dito. Doon ka na lang muna matulog sa kwarto ko at sa sala na lang ako. O, kamusta kayo? Nagawa niyo ba ng kopya yung video coverage natin? Siyempre, sobrang lakas ko eh. Done and done, Jessica. Renz, kamusta si Kate? Ayun, nandun sa bahay nila, nagpapahinga. Sana mabilis yung pagaling niya. Kamusta mo na lang kami sa kanya? Naku, parang tamad-tamaran tayo porket nakasolve tayo isang case ah. Aba, siyempre, kailangan naman natin mag-beauty rest. We have to rest our beauty. Ibang klase to, pag umarap na tayo sa media, kailangan sobrang lakas ko, sobrang gwapo ko, sobrang ganda ko. Lakas mo talaga. O siyempre, isipin mo, tatanungin ako media. Ang sabi to kamusta naman ang pagiging isang Ghostbuster ng Pilipinas? Well, actually, sa pagiging pagtatalo naman ng mga kaluluwa na yan, sobrang dali lang yan sa akin eh. Well, hindi naman sa pag-ayabang. Okay, sobrang okay. bilis. Tigilan nyo na yan, okay? Basta, dapat masipagin tayo kasi may next tayo, dapat mas
handa tayo. O, syempre. No worries, Jessica. I'm 100% sure na wala na ang kaluluwa ni Corazon sa katawan ni Erica. Pero wait, worst case scenario, paano kung nandun pa siya sa katawan ni Erica? Pinamaliit ako na ito ni Jessica. Siyempre, I'm prepared. Gumawa ako ng pinakamalakas na ritual if ever and only ever if nandoon pa rin ang kaluluwa ni Corazon. Sige nga, anong ritual yan, Aber? Ito ang tinatawag na Dimensiva Spirationem Porta. Dementia, pinagsasabi mo. Tanga, Dispensiva Portionem Porta. Ito ang humahati sa mundo ng kaluluwa ng mga tao at ng mga kaluluwa. Ito, para makapasok tayo. Kunyari ako to. Para makapasok tayo sa mundo nila, kailangan kong gawin yung ritual na yun. Pero, bro, risky to. Siyempre, delikado yun. Kaya hindi ko to may re-recommend na gawin ng grupo natin. Bakit naman? O siyempre, pwede tayong matrap sa dimension nila. Napakalaki ng chance na pwede tayong makulong doon. Gusto naman. Kaka-research lang yan, no? Actually, kahapon niya lang research yan. Sa'yo eh. Alam mo, huwag mo masyadong ina-underestimate yung skills ko, ha, Jessica. Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagpaalis sa kaluluwa ng Corazon. Correction, tayo. Okay, tayo. Guys, speaking of Corazon, mukhang may problema tayo. Bakit? Okay. Ano? Yan. Hindi pwede yan. Sige, try mo pa. Ayaw. Virus. Baka, di kaya na-virus lang? Lahat sabay-sabay? One, two. Wait lang, again. 1, 2, kita ba ako dyan? 1, 1, 2, 3. Ba't ganyan pose mo? Ano? Ay, wait lang. Game. Game. Huwag yung panjeje mo na pose. 1, 2, 3. Wait, tingnan ko. Kuya, mukha kang unggoy dito, kuya. Makaunggoy ka. Hindi, Okay man ah. hindi kaya, ew. Ew ka Hindi, dyan. excuse me. Kung sabihin na kaya natin totoo kay na Papa, tingin mo maniniwala sila. Hindi ko alam. Siguro. Ano, gusto mo punta na natin sila sa ospital? Tara, sabihin na natin para matapos na. Ano ka ba? Eh, di ba ikaw nga yung sabi na ay sekreto na lang natin sa kanila? Ewan ko, pero alam mo kasi pag pinatagal pa natin to, baka mas tayo silang di maniwala sa atin eh. Saka, ikaw ba gugustuhin mong tumira dito sa mamahay na to habang buhay? Alam mo, ang labo mo rin eh. Pag sinabi nga natin ngayon, baka lalo lang lumala yung sakit ni Dad. Hintayin na lang muna natin siyang gumaling. Gusto ko nga makita si Papa eh. Ano bang problema mo? Wala, Kala ko nag-alala kay Papa. Spencer, nandun si Mami. Ano ka ba? Hindi mawawala si Dad. Ako rin naman eh. Miss na miss ko na si Dad. Gusto ko siyang makita. Pero wag muna ngayon. Di ba nga ayaw niya nakikita natin siyang matamlay, mahina, di ba? Naiintindihan ko, Spence. Sisiguraduhin ko, pagbalik niya, magbabanding tayo. Yun ang perfect debut gift para sa akin. Ano lang? Nga. Dapat di ka nagde-debut eh. Mukha kang unggoy sa picture eh. Dapat sa 21 ka na eh. Mag-debut. Dali, picture. Debut team sa akin. Yung game. Ayusin mo kasi yung pose mo, wag jejemon. Picture Game. ulit. 1, 2, 3. Teka, may audio kong naririnig. Hindi ko alam pero parang may gusto siyang sabihin.
Teka. Alamin ko. Wait lang. Alamin mo. Jessica, puntahan natin si Spencer. Baka nasa panganib yung magkapatid eh. Tara. Ayusin niyo na yan dyan. Kuya, ano yun? Narinig niyo? May kumatok lang, huwag kang OA. Puntahan mo. Ay, ikaw na ba? Puntahan mo na, kuya. Sige na. Kuya. Akala namin na yan kung sino. Yan lang pala. Spencer, may kailangan tayong pag-usapan. Baka naman nasira na talaga yung camera. Hindi, Spencer kasi napanood muna namin to ng buo bago mangyari to eh. Hindi kaya yung yung codes ng video? Hindi, pare. Ibig sabihin ba yan, hindi pa rin tapos? Pwede pa rin ako makontrol ni Corazon? Pwede. Ibig sabihin ba yan, hindi pa rin tapos? Pwede pa rin ako makontrol ni Corazon? Pwede. Kaya kailangan ulitin yung ritual. Bakit tapos na nga, di ba? Ba't natin ulitin? Okay na si Erico. Ano nangyari sa inyo? Chill ka lang, pare. Anong chill? Alam mo, wala naman yung problema dito eh. Alam nyo, kung gusto niyo ituloy yung mga ghost hunting nyo, maghanap na lang kayo na bang lalaroin. Huwag naman kayo pag-eksperimentohan. Spencer, gusto lang naman namin tumulong eh. Pagpasensya mo na si Kuya. Masyado lang na-frustrate yun sa mga nangyari. Traumatized din kasi, alam niyo naman, di ba? May history yun ng clinical depression. Okay lang yun, Erica. Naintindihan namin. Basta kung may nararamdaman kang kakaiba, huwag ka mag-hesitate. Nandito lang kami. Thank you, ah. Thank you sa inyong lahat. Pero feeling ko, tama naman si Kuya eh. Wala na kaming nararamdamang kakaiba dito sa bahay. Wala nang multo. Feeling ko tahimik na yung kaluluwa ni Corazon. May punto naman si Spencer eh. Siguro nga nakachamba na tayo, napalayas na natin yung multo. Pero siguro tigil na rin natin to. Baka may mapahamak lang. Huwag mo naman sabihin yan. Alam mo namang nabigla lang si Kuya. Huwag mong dibdibin yun. Okay lang yun. Ba't ganyan ka makatingin? Okay ka lang ba? Sumama pa pakiramdam mo? Erica, okay ako. Iniinom ko yung mga gamot ko. So, wala ka dapat ikabahala. Okay ako. Hindi naman sa ganun, Spencer eh.
Pero kasi, hindi mo dapat sinigawan yung mga yun. Mga kaibigan natin sila. Hindi kaibigan ng turing nila sa atin. Ginagamit lang nila tayo para makakuha sila ng break. Scoop lang tayo nila. Alam ba yun? Ikaw lang nag-iisip niyan. Nagmamalasakit sa atin yung mga taong yun. Erika, tapos na. Masaya na tayo. Okay ka na. Wala nang multo. At hindi na ako makakapayag na bumalik pa yung multo na yan. Alam mo, pagod ka lang eh. Matulog ka na lang. Kuya. Kuya, ano nangyari? Ha? Pagkagising ko. OMG, kuya, ano nangyari? Pagkagising ko, meron na to eh. Paano kung ako palang may gawa niya, kuya? Paano kung napasas pala ako ulit ni Corazon? Kuya, sorry. Erika. Kuya, sorry. Kuya, ha? Ano to kasalanan? Kuya, natatakot na ako. Paano kung tama pala sila, hindi pa umaalis sa akin yung multo? Paano kung delikado pala akong tao? Kuya, sorry. I'm sorry, hon. For everything. Alam ko, madami akong pagkakamali at pagkukulang sa'yo. I promise to be a better wife to you and a mother to our kids. Especially kay Spencer. Basta huwag ka lang bibitiw. Promise, hon. Hindi ko kaya kung mawawala ka. Erika, Spencer, anong balita? Nangyari? Bitoy, Jessica. Guys, pasensya na ha. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Ano ba nangyari sa'yo? Ito. Bakit ang
pa umaalis yung multo. Pinaalala ko, sinabihan na naman ako ni Corazon. Baka ginamit niya yung katawan ko para mabuksan ulit yung kwarto ni Spencer. Baka ako din may gawa niya. Kaya nasaktan siya. Hindi ka na. Mga kapatid, mukhang si Spencer na yung susunod na target ni Corazon. Pero hanggat yung kaluluwa ni Corazon nananatili sa katawan ni Erica, mas lalo yung lalakas tsaka mas lalo magiging mapanganib. So, ang gagawin natin ngayon, Bitoy? Katulad pa rin ng dati. Pero, Syong, kapag di yun gumana, wala na tayong choice kundi Dimensiba Espertionem Porta. Akala ko ba masyadong mapanganib yun? Nagkakasama naman tayo dito, di ba? Kaibigan ko si Spencer. Kasama mo ko, Bitoy. Guys, I think I'm out. The last time we did the exorcism, sobrang natakot ako. Alam ko naman di ako makakatulong sa inyo eh. I'm sorry. Okay lang, Kate. Naiintindihan ka namin. Ikaw, sama ka ba? Sorry guys pero mukha lang akong matapang at walang kinakatakutan. Pero alam ko kasi yung proseso nung gagawin nyo at madami nang napahamak dyan. Kaya mag-ingat na lang kayo guys. Sorry. Oh, nandito na naman siya. Anong dinadasalan niya dyan? Spencer, okay ka lang? Simbolihin ko. Halala ko siya eh. Lola? Lola? Lola, sandali lang po. Lola, di ba kayo po yung nagsabi sa akin na huwag buksan yung kwarto sa may hagdanan? Lola, nasa panganib po ba yung tatay ko? Ano pong kinalaman ng multo? Ano pong kailangan niya sa amin? Lola, hindi lang po yung bahay yung pinaniligaan niya eh. Pati yung kapatid ko po. Sinaniban niya at sinaktan niya kami lahat. Lola, please, tulungan niyo po kami kung meron kayong alam. Pare, huwag na natin siyang pilitin. Kailangan na natin pigilan si Corazon. Corazon? Corazon Luis ba ang tinutukoy ninyo? Lola, bakit po? Ano pong alam niyo dun sa babae nagmumulto sa may kwarto sa may hagdanan? Ako si Corazon Luis. Ano pong alam niyo dun sa babae nagmumulto sa may kwarto sa may hagdanan? Ako si Corazon Luis. Kayo po si Corazon? So, kung ganun, sino yung babaeng nakapangsagalang nagmumulto? Kapatid ko. Kapatid, di ba po lalaki yung kapatid niyo? Si Narciso Ruiz Jr.? Oo, siya nga. Paano po nangyari yun? Babae po yung nagmumulto sa amin. Pilit akong pinakakasal noon ni Papa sa lalaking hindi ko mahal. Kailangan kayong magpakasal para dun sa ugnayang negosyo ng ating pamilya sa kanila. Puro na lang kayo negosyo pa. Kahit kailan hindi niyo po inisip kung ano yung tunay kong nararamdaman. Ano yung pinagsasasabi mo, Corazon? Meron po akong ibang mahal, kaya kahit kailan hindi ko papakasalan si Alberto. Tama na! Huwag kang makialam dito!
Si Junior lang ang tanging nakakaintindi sa akin sa tunay kong nararamdaman. Ate, sigurado kong bagay na bagay sa'yo yung gown na yan. Sa ganda mong yan, siguradong ikaw na naman ang mangingibabaw sa parada. Eh, bakit ka nakasimangot? Dapat nga matuwa ka pa eh. Pangalawang taon mo na itong magiging Reyna Elena. Suki ka dahil sa taglay mo kagandahan. Isipin mo na lang, pag nagsimula ka ng maglakad, maghihiyawan at magpapalakpakan ng mga tao. Para ka na ring artista. Ate, hindi ka ba natutuwa? Pag nakita ka ni Wilfredo mamaya, tiyak, mas lalo ka nang iibigin. At kapag nakita niya ako, ibang lalaki ang konsorte ko. Matututunan mo rin mahalin si Alberto. Tututunan? Bakit? Dahil natutunan mo na rin magsinungaling sa iyong sarili? Eh, hindi ko alam ang sinasabi mo, ate. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Junior, walang masama sa totoo mong kasarian. Habang buhay mo na lang bang itatago ang katotohanan? At ate, alam mo walang makakatanggap sa akin pag lumabas ang katotohanan. Lalo na ang papa. Inaasahan niyang magiging katulad ko siya na makisig at matapang. Hindi na babase ang katapangan sa kasarian. At Junior, walang masama sa kung ano ang totoo. Sawang-sawa na ako sa pagdidikta ni Papa. Sawang-sawa na ako magpanggap. Si Wilfredo ang mahal ko at siya ang papakasalan ko. At ikaw, Junior, alam naman natin na ikaw ang may pangarap na sumagala at hindi ako eh. 'Di ba? Ginagawa ko lang to para maging masaya ka. Ate, tago mo yun. Baka makita ni Papa. Junior, hindi mo na kailangan itago itong music box mo. Kailangan ilabas na natin ang katotohanan kay Papa. Tulungan mo akong makipagtanan kay Wilfredo sa araw ng parada. Paano? Akong bahala. Ate, ba mapahamak tayo kay Papa? Hindi. Magtiwala ka sa akin, ha? Gawin mo para kay ate. Matitiis ba naman kita? Oo, no? Corazon! Matagal pa ba yan? Papamakala na lang po kayo doon kasi nag-aayos pa po kayo. Susunod na lang po ako. Ay, sige. Bilisan mo. Baka naghihintay na dun si Alberto. Akin na yan, bisa mo. Tingnan mo, oh. Para tayo pinagbiyak na bunga. Pag tinitingnan kita, para nakatingin din ako sa salamin. Ate naman, binabola mo pa ako. Ayan. Kaya't nagkasundo kami ni Junior na tutulungan niya akong tumakas at siya ang magpapanggap na ako
bilang Reyna Elena. Matagal akong nawala pagkatapos ko makipagtanong kay Wilfredo. Nabalitaan ko na lang na wala nang nakatira dito sa bahay dahil nakuha na ng bangko yung bahay namin. Kumalat din ang balita tungkol sa bangkay ng babaeng nakita nila sa kwarto sa may hagdanan na inakala nilang ako. Alam ko si Junior yun. Hindi ko alam kung ano nangyari. Alam kong ako may kasalanan ng lahat kung bakit siya namatay. Kaya hindi ako makabalik-balik sa bahay na to. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko pa sa damdamin ko ang bigat ng mga pangyayari. Kung ganun, Lola, ikaw lang pala yung kailangan namin para patahimik siya. Hindi ko alam kung makakaya ko siyang harapin pagkatapos ng mahabang panahon. Nurse! 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 Ano po nangyari? Hindi ko alam. Pakicheck. Sir, relax lang po. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Dahan-dahan lang po. Relax lang po. Dahan-dahan lang po. Higa lang po kayo. Higa lang po kayo. Dahan-dahan po. Ma'am, nagpa-panic attack lang po si sir. Okay. Spencer, okay ka lang? Hello? Ano? Ano nangyari kay Papa? Ano nangyari? Okay, sige. Sige, punta ka. Ano nangyari? Puntaan ko si Papa. Bakit? Sama ako. Hindi! Kung totoo yung theory nila na nandito pa yung nagmumulto, mapahamak ko pa si Papa. Pare, sigurado ka? Gusto mo samahan? Hindi! Kaya ako na lang. Babalik ako kaagad. Spencer, pakibantayan mo na ang daddy mo, ha? Bibili lang ako ng gamot at pagkain. Okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Nanubalik lang sa alaala ko si Junior nang dahil sa kwartong ito. Tagal naman ni Spencer. Eh kung magsimula na lang tayo nung wala pa si Spence. Oh, hello. Hello, Bitoy! Sinubukan kong i-backmask yung audio na na-retrieve natin sa video camera. Oh. Pakinggan mo! Hindi pa ako tapos, Spencer. Narinig mo ba? Si Spencer! Lumipat ang kaluluwa kay Spencer!
Hindi pa safe. Masyadong mahina yung katawan ni Erica. Pakilamira ka! Papatayin kita! Kaya siya ang easy target ni Junior. Ito yun ang gagawin natin! Kailangan nating ituloy yung plano. Defensivas particularly porta! Apertus! Defensivas particularly porta! Apertus! Spencer!